Goku tuloy sa pagpapanggap pero pinapahanap na ni King Vegeta. Raditz ipinakita na. Hello guys, Ugok Anime PH nga pala, ito na nga pala ang part 2 ng Dragon Ball Hawkeye. Ngunit bago nga tayo magsimula ay mag-like na nga kayo sa ating video para lagi kayong maging updated sa mga ganitong klase ng content. Natapos nga ang last part sa scene kung saan ay ating makikita na matagumpay ngang nakatakas si Goku sa pag-encounter niya dito kanda Vegeta. Dito na nga papasok ang part 2 ng chapter 40. After nga na makatakas ni Goku dito kanda Vegeta ay makikita nga natin dito ang itsura ng army ni Vegeta. Ang mga ito nga ay gulat na gulat sa ginawa ni Goku na biglaan na paglaho. Salita nga si Vegeta dito at sinabi nito na ang mangmang na yon, sino nga daw yon para gawin sa kanya ang bagay na ito. Salita naman dito si Nappa at sinabi nito na inaamin nga daw niya na ang mortal na yon ay mahina, pero tuso, sa moment na ito salita naman ang isang Saiyan at sinabi nito na patawad nga daw Prince Vegeta, dahil ang scouters nga daw nila ay hindi kayang elocate ang isang criminal na yon, sigurado nga daw na gumamit ito ng trick para makapagtago. Sagot naman dito si Vegeta at sinabi nito na hahanapin nga daw niya ang mangmang na yon at pagbabayarin nga daw niya ito. Ngunit dito nga ay pinatawag na nga si Vegeta ng King dahil may sasabihin nga daw ito. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene sa kwarto ng King sa Royal Castle. Salita nga dito si Vegeta at sinabi nito na ano nga daw ang nangyari. Naiinis nga dito si King Vegeta at sinabi nito na paano nga daw ang isang mahina na yon ay nagawang makapanggulo sa loob ng kanyang kaharian. Sobrang nagagalit na nga dito si King Vegeta at sinabi pa nito na Sprout, paano, ang isang mid-class Saiyan na parte ng isa sa elite soldier ng planeta na ito ay nagawa lamang matalo na ganun, hindi mo na ba kayang gampanan ang iyong katungkulan? Sagot nga dito si Sprout at sinabi nito na pasensya na nga daw King Vegeta, simula nga daw ngayon ay mas magiging maingat na nga daw siya, at nakakuha na nga din daw siya ng mga army para hanapin ang isang criminal na yun, hindi ako magpapahinga hanggang hindi ko siya nakikita, ngunit sa mga narinig nga ni Vegeta ay nainas nga ito at sinabi nito na hindi nga daw pwede yan, siya na nga daw mismo ang gagawa ng bagay na yan. Salita nga dito ulit ang King at sinabi nito na ni isa sa inyo ay walang nagawa. Si Sprout ang responsible sa pangyayari na ito, hindi mo trabaho Vegeta ang habulin ang isang criminal na ito, ang isang low-class Saiyan na ang bahala sa bagay na ito. Pagad naman itong sinanayunan ni Sprout, salita nga ulit dito si King Vegeta at sinabi nito na para sa iyo aking anak, may ibang bagay ka na kailangan mong pagfokusan, pinatawag kita dito para sa isang ibang rason at hindi tungkol sa pangyayari na ito. Salita naman dito si Vegeta at sinabi nito na ano nga daw ito, sagot nga dito si King Vegeta at sinabi nito na simula nga daw ngayon ay ipapadala nga daw itong si Vegeta sa Planet Conquering Mission, na complete mo na lahat ang training ng isang royal at nakita na rin namin ang totoong potential na meron ka, dumating na nga daw ang tamang oras para nga daw pamunuan ni Vegeta ang mga sundalo nila sa laban. Sagot naman dito si Vegeta at sinabi nito na matagal na nga niyang inaantay ang bagay na ito, salita nga ulit dito si King Vegeta at sinabi nito na pumasok na nga daw ang mga ito. Dito nga ay pumasok na nga ang mga warriors na pamumunuan ni Vegeta. Salita nga dito si King Vegeta at sinabi nito na ito na nga daw ang magiging kasama ni Vegeta. Hindi pa nga daw kilala ni Vegeta ang iba dito maliban kay Nappa. Dito nga ay atin makikita ang naging ekspresyon ni Vegeta sa nakita niya. Salita nga ito at sinabi nito na hindi nga daw niya namumukhaan ang mga yan. Salita nga ulit dito si King Vegeta at sinabi nito na katulad nga daw ni Nappa ang lahat ng mga ito ay nagde-develop pa din ng kanilang mga kapangyarihan, pero ang lahat ng mga yan ay may potential na maging isang mid-class Saiyan, kaya dala nila ang title na ito kahit na sila ay hindi pa kapantay ng lakas ng mga elite warrior. Lahat ng mga yan ay may future na maging isang elite warrior. Sagot nga dito si Vegeta at sinabi nito na kahit na nga daw basta hindi nga daw magiging hadlang ang mga ito sa kanya. Salita nga ulit si King Vegeta at sinabi nito na ang team nga daw na yan ay puno ng potential na maging mid-class Saiyan ay pamumunuan nga daw nitong si Vegeta. Magiging mas malakas ang team na ito kung sasamahan pa nga daw ito ng isang high-class warrior at isang royal. Ngayon nga daw Royal Superintendent Britt na nga daw ang bahala sa pagpapaliwanag ng magiging mission ng mga ito, na agad naman sinanayunan dito ni Britt. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene kay Goku kung saan ay ating makikita na kasalukuyan nga itong naglalakad at sinabi nito na ano na nga daw ang gagawin niya. After nga ng lahat ng kaguluhan, ay hindi na ako makapaggala ng maayos sa lugar na ito. Ngunit may bigla na nga lang naramdaman si Goku na papalapit sa kanya, at dito nga ay bumungad sa kanya ang matanda na may suot na scouters at sinabi nito na hello nga daw sa bata na ito, kamusta naman daw ito. Sagot nga dito si Goku at sinabi nito na sino ka po sir?
Sagot nga ang matanda at sinabi nito na siya nga daw ay isa lamang matanda na dapa papunta dito, sabay ngiti nga dito ang matanda at sinabi nito sa isip niya sa totoo nga lang daw ay nakita nga daw niya si Goku gamit ang scouters na ninakaw nga niya ito mula sa mga mangmang na sundalo. Si Goku naman dito ay nagsalita at sinabi nito na ganun ba, may maitutulong daw ba siya? Sa moment na ito ay naglabas na nga ang matanda ng isang bagay, at sinabi nito kay Goku na siya nga daw ay isa lamang mahirap na matanda na ang ginagawa sa buhay ay ang magbenta ng mga prutas, pero ang prutas na ito ay special. Sa mga oras na ito ay nagulat nga si Goku sa mga sinabi ng matanda at sinabi nito na isang special na prutas. Ipinakita na nga ng matanda kay Goku ang prutas at sinabi nito na nagmula nga daw ang prutas na yan sa isang unique na puno na tinatawag na Tree of Mighty, at ang bunga nito ay tinatawag na Fruit of Power. Ito nga lang ang nag-iisang puno ang kayang mabuhay sa Desert of Darkness. At ang epekto ng special fruits na ito ay once na kinain ito ng sino man ay magiging mas doble ang lakas nito sa normal. Dahil nga sa sinabi ng matanda ay nagulat nga itong si Goku at sinabi nito na ganun ba. Salita nga ulit ang matanda at sinabi nito na madami nga daw tao ang uhaw na uhaw sa kapangyarihan, pero kung titignan ko naman ang armor mo hindi ka naman siguro katulad ng mga yun, di ba? Ano kaya kung i-boost natin ang kapangyarihan mo para maging isa ka ng god? Ngunit dito nga ay naiisip ni Goku na siya nga ay isa naman god at pinakamalakas na mortal sa buong planeta na ito, pero ngayon nga ay nagugutom ako. Salita nga dito ang matanda at sinabi nito na gusto daw ba nito or ayaw. Since na nagustuhan kita ay ipagbebenta ko na lang sa iyo ito sa murang halaga. Sagot nga dito si Goku at sinabi nito na pasensya nga dahil wala nga daw siyang pera para bilhin ang prutas na yan. Nasa isip nga ng matanda na wala nga daw pera ang tao na ito, pero okay lang once na ito nga daw ay namatay ay makukuha naman daw niya ang armor nito. Dito nga ay sinabi ng matanda kay Goku na hindi nga daw niya karaniwang ginagawa pero dahil nagustuhan kita ay hahayaan ko ikaw na kumagat ng isang beses sa prutas. Dahil nga sa sinabi ng matanda ay natuwa nga dito si Goku at sinabi nito na totoo daw ba, gagawin daw ito ng matanda para sa kanya. Salamat sir, at sa sobrang gutom nga ni Goku ay agad na nga niya itong kinain, habang ang matanda dito ay sinabi na e-epekto pa nga din daw ito, ang isang simpleng pagkagat sa prutas na yan ay kayang tumapos ng 3 tao. Sa moment na ito ay sinabi nga ni Goku na hindi naman daw niya maramdaman ang paglakas ng kinya, maaring isa lamang itong kasabihan, hindi nga din okay ang lasa nito. Dito nga ay agad nang naglabas ang matanda ng isang armas at sinabi nito kay Goku na isa nga daw itong mangmang, huwag niya daw ito magtiwala sa kapwa nito Saiyan. Ngayon nga daw ay nalason na ito hindi na nga daw nito magagawang lumaban pa, tatapusin nga daw niya si Goku para nga daw makuha ang armor nito at may paggagamitan nga daw siya nito. Salita dito si Goku at sinabi nito na tama, isa kang masamang tao at sinusubukan mo na i-set up ako, gusto mo akong labanan para makuha ang armor ko. Ano kaya kung gumawa tayo ng kasunduan, kung mananalo ka ibibigay ko sa'yo ang armor ko, pero kung ako ang mananalo ibibigay mo sa akin ang cloak at scouter mo. Nasa isip nga dito ni Goku na ang cloak at scouters nga daw na yun ay makakatulong sa kanya para makapag-disguise ng mas maayos. Salita nga ulit si Goku at sinabi nito na kukuhain na nga din daw niya yon pagkain nito bagay manalo siya dahil gutom na nga daw siya. Salita naman dito ang matanda at sinabi nito na sa tingin mo ba na magagawa mo akong matalo, ngayong oras na ito ay patay na nga daw si Goku. Sa moment na ito ay nagsimula na nga ang laban ng dalawa. Napunta naman ang scene dito sa Berrien Village kung saan ay isa nga ito sa mga tahanan ng mga Saiyan, at dito nga ay ating makikita si Goku na kasalukuyan nang nakuha ang gamit ng matanda. Ipinakita nga ang mga nangyari kung saan ay ating makikita na bulagta nga ang matanda. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na ito na nga daw ang tamang pagpapanggap. Ngunit habang naglalakad nga si Goku sa lugar na ito ay may nakapansin nga sa cloak nito na kung saan ay hindi nga daw sila familiar sa tao na ito, baka nga daw yan yung criminal na hinahanap ng mga army sa castle. Agad na ngang tumawag ang mga tao doon kay King Vegeta para nga sabihin ang about kay Goku. Agad na nga dito na nagpatawag si King Vegeta ng mga tauhan para nga hulihin si Goku. Sa last panel nga ay ipinakita ang isang lugar na malayo sa Berrien Village ang kasalukuyang sinisira ng hindi pa makilala na isang grupo. At dito nga ay bumungad sa ating itong si Bardock at ang ibang Saiyan. Kasalukuyan nga nilang tinatapos ang kapwa nila Saiyan, dito na nga natapos ang chapter na ito. Like and share lang guys for more videos like this.